pag pinili mo na ito as your art form, then every second of your life, you're looking for jokes. So, may mga times talaga na tulala. Oo, yung mga times na looking for jokes, dun siya tulala. Every minute yan. So, every minute akong tulala lang. Hi Dreamers, this is Jerry Lee Salvador and welcome to The Pillow Talk where dreams get unplugged. So for today's podcast episode, hindi lang po isa ang guest natin for today, kundi dalawa. And they're, I would say, a power couple in the comedy industry. So let's all give a warm welcome to Miss Jeannie Lakay and Sir GB Labrador. Thank you, Jerry Lee. Wow, power couple. Yes. First time yan. Really? Oh. Pero I would say na parang based on how I know you guys and how you are sa, you know, comedy world, I'd say, yeah, you're a power couple. So, yeah. Nakakahiya. So, pero the first time we met, I didn't know you were in comedy yet. Kasi nagkita tayo sa Biojessic shoot. So, I was an actor there and then kailangan kasi ng weaver. Parang consultant. Yes, na consultant. So, since weaver yung role ko, you were the consultant. And then, nag-meet kami sa dressing room na. Actually, nag-audition din kami dun sa commercial ng Biojessic. Sorry po, ako yung nakuha. Ito yung nakuha. Kasi may part dun na may asawa, di ba? So, ako yung, kasi partner na kami. Yes. So, ako yung lalaki, siya yung weaver. So, nag-kiss pa kami sa audition. For the audition? Oo. Siningil naman namin yung nanood ng mga 300. Gusto nila makita kung may chemistry kami. So, wala pala kaming chemistry. Oo. Sabi niya parang walang amor yung halik. Sabi ko, pero at least when naka-work pa rin tayo in a different way. Kasi kailangan nila ng may mag-guide dun sa magpe-play ng weaving, ng weaver, dun sa commercial. Yeah. Small world nga nun kasi pagdating namin, yung best friend pa ng pinsan ko, si Bia, yung makeup artist mo, si Aimee. So, pagdating doon, parang hindi na kami masyado na out of place. Kasi usually, pag ganun, di ba, parang hindi ka, so parang first day sa school, wala ka kilala. So, maganda yung pagdating sa ganung shoot na meron ng ganung welcome sa'yo. So, commercial pa, so very big production, ganyan. So, ayun, nung na-mention nga, after noon, parang sabi, si GB, tapos parang, nandyan siya. Tapos ayun, nagkita rin po tayo outside ng sa studio. Ako as in driver niya. Yeah. So, all around, parang PA. Totoo, pag siya yung may trabaho, ako yung assistant. Ako tapos, yung magdadrive, ako yung tagabuhat ng bag. Kasi time na yun, meron din akong weaving yung hobby fair. Dun sa Glorieta nung time na yun. So, tumakas lang ako just to be present sa shoot. Oo nga. Naalala ko, sabi mo nga meron nun, which is for your aruga weaving. So, how did that start naman for you? Yung aruga? Yeah. Yung aruga, nag-start siya 2017. Hindi, 2018. Kasi 2017, nanganak ako. So, nagkaroon ako ng baby. Tapos, yung nag-start siya sa idea na gusto kong i-carry yung baby ko with the traditional way of carrying. Yung fabric lang. Tapos, nalaman ko na hand-wovens yung fabric na ginagamit. So, parang love letter dun sa anak ko. Gusto ko, ako mismo yung gagawa nung fabric na yun. So, I started, paano ba ako gumawa ng fabric? Paano nila ginagawa yan? So, sa weaving, paano nila ginagawa yung weaving? So, all throughout yung 1 year na nasa bahay lang ako, nagpapadede ako, tas nabobore ako. Kasi lagi ako lumalabas prior that. Boring kasi ako kasama sa bahay. Boring ako kasama sa bahay, tahimik lang ako. So, serious actor, serious comedian. So, naghanap ako ng way na to be busy, na worth it para sa amin ng baby ko. Alam mo, nakaka-amaze dito kay Jeannie. Siya lang nag-aral ng weaving. Yung through yung YouTube. So, sa YouTube to, di ba? Sa mga nanonood sa YouTube, ang dami nyo. Bukod sa mga manood kayo ng mga streamers na yan,
marami kayong matututunan ng mga magandang bagay. Katulad dito sa Pillow Talk. Wow, ang daming lessons matututunan natin. Dito nyo malalaman na pwede kayong matuto sa YouTube ng mga ibang bagay. Tulay ito sa mga pangarap nyo. So meta, grabe. Pero totoo, sa YouTube, talagang, kasi ito yung night person. So, ako yung matutulog ng maaga, tapos ako yung gising ng maaga kasi ako yung sa bata. Siya naman sa hapon, onwards sa gabi. So, dun siya nag-aral ng weaving. Tapos, ako naman, tinitingnan ko lang kung baka dahil wala lang siyang magawa, ganon, tapos baka hindi niya ituloy. Pero talagang tuloy-tuloy na hanggang sa nagpunta na kami ng DOST, nagpupunta kami ng mga PTRI. government. Pupunta kami doon. Sa PTRI kasi meron sila from, ano yun? Yung raw materials. Kung paano gumawa ng thread. From raw materials, paano gumawa ng thread, hanggang sa kung paano i-weave, hanggang sa finished product. So, nag-tour kami doon. Ako lahat nag-inquire, nag-research. Talagang... Sa driver lang. Taga lang ako, companion lang. Kaya doon yun nakita na gusto ko talaga. Pusigido talaga siya. So, sabi niya, gusto ko ng lube. Bigla. Yung genie actually. Ako yung magkano ba yan? Sige, kasha. Hindi lang kailangan, siguro mag-skip lang ng isang grade yung mga bata, pero kaya natin bumili ng loom. So, hanggang sa bumili siya ng isang loom, nag-weave siya ng first niya na baby wrap. Tapos, pinost niya sa nagustuhan ng mga ibang mommies. So, doon na nag-start. Ako na magkukwento kasi ako yung witness sa lahat eh. So, parang nakita ko may mga nag-request na sa kanya. I think si Giselba from Cebu. I think yun yung unang bumili sa kanya. Hindi. Di ba siya? Si Chris, second na yun. Ayoko nga ipabenta yung unang gawa niya eh. Kasi sabi ko yun yung unang gawa mo. Gusto ko sabit sa pader. Kasi parang yung work niya na mga hobby, pwede mo siyang ilagay sa pader as artwork. Pwedeng ganun. So parang kung sino man yung nakabili nung unang bibiling ko ng additional 500 pesos. Kasi hindi siya ganun kamura when it's hand-woven. Yes. So, pero doon na nagsunod-sunod na gumagawa na siya ng mga hand-woven. Tapos ang ganda. Kasi ang reason din bakit siya gumawa is because yung mga nabibili from abroad, isipin mo dito galing sa atin yung technology ng pag-baby wrap. Tapos biglang mga ibang bansa yung gumagawa for them to use. Kasi marami siyang benefits. Kaso, yung ginagawa nilang wraps, it's not suited for tropical weather. So, mainit siya. Tsaka siya, machine woven. Hindi siya, tapos gumawa siya ng sarili niya. So, perfect for our weather, ganyan. Tapos soft. Tapos, di siya gumagamit ng, ano ba yung yarn na polyester. Para dun sa baby wraps. Para sa baby wraps. Kasi mainit siya. So, bamboo yarn ba yung ginagamit mo ngayon? Bamboo, sobrang... Tsaka, basta comfy. Basta comfy para sa baby. Tsaka presko. So, yun. I love how very supportive you are of the business. Sobrang nakakatuwa kasi fan ako sa kanya sa weaver. Pinasubok ko pa nga sa kanya mag-weave. Like, uy, GB, tulungan mo nga ako. Kasi siya labor, talaga intensive, siya. Intensive labor talaga siya. Kaya, pinasubok ko sa kanya, tapos pinitsuran ko siya. Parang siya yung... Yun na yung last time. First and last time. Sabi ko, ikaw nag-decide niyan. Huwag mo ko isama dyan. Pero at least supportive in different ways naman. So yun yung naging story with that. Nag-aral pa siya sa Malaysia for baby wearing naman. To be a consultancy. So nag-aral pa siya doon, may certificate siya. Kasi para credible. So when she makes her baby wraps, she can also introduce to a group of moms how to use it, ano yung benefits ng baby wrap and baby carrying, gano'n. And maganda nga rin nag-start siya from your own baby. Parang yun yung talagang naging inspiration. And then you wanted to share it to others lang din. And ayun, others will benefit from that as well. Saka sa mga moms, saka sa mga dads na nag-iisip, bakit ako magbe-baby wear yung kinikerry na gano'n. Maraming benefits. Sobrang lambing ng bata. Yun yung isa sa mga favorite ko, yung hindi siya pumapalag pag iahag mo siya. Kasi nasanay siya na nakarap siya sa katawan mo. So, pag sabi ko, hug,
Nakakatulog siya. Kung gusto niyo ng more details about yung benefits ng baby wearing, pwede kayo sumali sa Baby Wearing Philippines. Isa rin ako sa admin doon. So, pwede namin kayo tulungan kung gusto niyo mag-explore doon sa pag-baby wear. So, ano yung benefits, how to wear, lahat ng different carriers. Even kids with disabilities can be, kasi lalo na kuwari mahirap sila maglakad or meron silang condition. So, baby wrap also helps. Saka, pag yung bata nasa gitna palagi, di ba? Tama? Nasa gitna palagi ng conversation kasi nandito siya pag wrap mo. So, ang bilis yung nakaka-pick up ng words. Tsaka kasama siya sa conversation. Hindi versus dun sa bata na sa stroller lang. Nakikita mas malayo yung ceiling. So, hindi niya nakikita yung movements ng bibig ng adults kung pag nagsasalita sila. So mas interactive, mas nagiging people person yung bata versus dun sa hindi mo siya ini-include kasi nasa basin. Saka ang favorite ng mga nanay na Pilipino ay yung free yung dalawang kamay. So when you wrap, nakasabit lang siya. Yeah. So you can do so many things. Lalo na ngayon, yung mga walang yaya. Kasi yun naman daw talaga, di ba? Yung mga magsasaka, di ba? So, dala-dala na yung mga bata, nakasakay sa likod. Yan yung baby carrying. So, para dala nila, hindi na iwan sa bahay. So, dala nila yung bata anywhere they go. So, eventually, yung ganun pala, maraming benefits. So, pero dahil, na ngayon, ang tawag doon, modern days na ngayon, so, gusto ng mga mommies, maganda yung carriers na dala nila. Hindi yung parang kumot lang na tinali mo lang tapos magmamall ka. So parang yung dating, parang gusto nila, maganda din yung suot nila. Parang OOTD with yung kid. Yes, tapos maganda yung quality and also speaks for the Filipinos as well. Let's talk about your childhood. So, childhood dream. Let's start with Sir GB first. Ano po ba ang childhood dream? Nung bata ako, actually, ang producer mo, teacher ko yan. Yes. Hello, Sir Norby. Siya pa yung may hawak ng education. Shout out. Education, hawak niya. Education. Teacher kasi yan. Oo. So kami nung grade 6 ako, siguro dahil ako yung bunso, ako yung palaging kasama sa simbahan. Walang mintis yan. Gusto ko maging pare. Oo. So parang, ewan ko ba, parang inaalay yata ako ng pamilya ko nun sa simbahan para ma-save sila, mapunta lahat sila sa langit. For some reason, I bought in. Parang, gusto ko nga mapunta yan. Kasi syempre, pag bunso ka, mahal mo lahat. So, being a priest, also, if it will guarantee your family a seat sa heaven, parang, di ba, parang, ba? VIP pass. Kasi ganun daw yun di ba? Pag isa sa pamilya mo nagpare, ibig sabihin, lahat kayo, goods na kayo, parang gano'n. So, pero yan yung mga old times na pamahiin. Pero at that time kasi sobrang fascinated ako sa mga pare. Also sa mga homily, yung kasi mga nakakatawa talaga na pare yung favorite ko. Tapos, wala. Ano lang talaga ako, gusto ko yung mga Bible stories, ganyan. Even until now? Nung grade 6 nga akong isa sa mga conduct awardee. Wow. Isa sa mga, may medal ako nung grade 6. Pero bronze lang, may dalawa pang mas mabait sa akin. At least ba? Na-hate ko. yung mga award. Ako mas mabait ako dyan. That's not very godly of you. Nagsapa kami sa likod. Yun yung mga award na alam mong wala ka talagang honor. Oo, kasi actually kami ni JP yun. Yung best friend ko, siya yung first, yung gold sa conduct. Second, si Francis from another, pang umaga siya. Tapos, ako naman yung third. So, ako yung pangatlong pinakamabait. May medal kami. Yung best in math certificate lang. Ay, wow. Yung best in math, si Wendell yun. Best friend ko din. So, si Wendell, nung picture kami ng grade 6, siya may certificate kami, dalawa ni JP may medal. Mas mataas yun. Sinabitan kami nung principal ng medal nun. Eh siya best in math. Ano ko, sa papel lang. Ang bait talaga ni Lord. Ang bait talaga ni Sir JB. Hindi. So, pero later, pag-usapan natin. Later on, after nun, nakapanood na ako ng mga, Amanda Page, gano'n. So, ako na magpare. Hindi na. So, eventually, napunta na sa comedy. Hindi naman. Parang,
gusto ko na maging basketball player at that time kasi nahiligan ko na yung basketball. So parang yun na yung pinursu ko talaga. Gusto ko maging basketball player. Gusto ko magpunta sa professional, sa PBA, ganyan. Pero na-injure ako. So, ayan na. Pero, yun nga, pero isa something that we all have in common. Miriam College. Yes. Nag-Miriam ako. Kasi sabi nila, mas marami daw babae doon, so popogi ako. Hindi siya nangyari. Alam mo na, para na mapansin ako, actually, marami kong ginawa nun. Pero kayo muna mag-usap, alalahanin ko pala kasi baka mapahamak ako eh. So, later on na natin baka sabihin ni Jeannie, ano yun? Ano yung mga... So, Miss Jeannie muna, ano yung naging childhood dream niyo before? Alam mo, actually, pareho lang din. Gusto din niya maging pare. Hindi, gusto ko, yun yung una kong sinabi sa mom ko, gusto ko maging madre. Kasi yung panganay nila daddy, madre siya. Tapos laging pinag-uusapan, laging, uy, bless kayo kay sister, punta kayo lagi doon. Tapos lagi siya yung, alam mo yung parang, siya yung mabait, siya yung talk of the family, siya yung, basta alam mo yun, so parang, gusto ko rin ng ganun. Gusto kong maging madre kung ganun lang din ang importance sa family. So, gusto ko maging ganun na madre. Pero hanggang doon lang yun talaga. Pero, nung nalaman ko na yung katulad yan sila Amanda Page. Ganun din? Sa amin. Parang si Richard Gricos. Si Devon Sawa. Ayun, si Devon Sawa. Si JTT, mga ganun. Anyway, kasi yung mom ko, doctor siya. Tapos, siya, marami siya talaga natutulungan. Kasi sa public doctor siya. So, ang dami niyang natutulungan. Pumunta sila sa bundok, na medical mission sila. So, parang at the same time, para siyang outing na nakakatulong sila ng ibang tao. Tapos parang sumasama din kasi ako minsan. Tapos parang na-fascinate ako na parang asaya naman ng maging doctor na katulad ng mom ko. So parang gusto ko talaga maging doctor sana. Pero what did you take up nung college? Nag-psychology ako. Kasi psychology din si mom, yung pre-med ni mama. Tapos nag-doctor siya. Ako, nag-psychology ako, tapos hanggang doon na lang ako. Hindi na ako tumuloy. Hindi na na-apply. Well, na-apply pa rin naman yung psychology with even now. I mean, you can apply it anywhere. Yes. And since sa comedy din, you use it, of course. Dahil maraming siraulo dun sa comedy. Kaya, na-apply ko nga naman. Agreed. For my own consumption. And then what about you? What did you take up nung college? Ako nung college, kasi parang wala akong alam nun eh. Wala akong alam na gusto kong profession at that time. Okay. I think ganyan naman ng mga bata pag high school. Hindi ba talaga alam kung anong gusto mo? So parang nung nag-UP muna kami, Lowendel, apply kami, UPCAT. Naalala ko pa niyan. Nung UPCAT, may UPCAT review pa. Yung UPCAT review namin sa Heart Center. Sa Philippine Heart Center. Merong review center dyan. Doon ang venue. Tapos may kasama kami dung pogi na kabatch namin. Tapos yung pogi na yun. Sino to? Hindi ko maalala yung pangalan eh. Pang-umaga siya. Yung mga hindi pinalad na may itsura nasa panghapon. So, habang every Saturday we go sa UPCAT review. Tapos isang beses, nag-dare siya. Yung pogi siya eh. Sabi niya, paramihan tayo na makukuhang pangalan ng babae sa number. Sige. Alam niya pogi siya. Alam niya pogi siya eh. Ako naman, umalag. So, alam mo yung ginawa ko? Nagsulat ako sa papel ng attendance sheet. Name, number. Tapos pinaikot ko, Pinaikot ko. Tapos nung after kinuha ko lang ng babae sa number. Ako yan, Sabi ko yan, dami. Ako ang nanalo. Kaso siya yung nakapasa sa UPCAT. Hindi ko alam kung nakapasa siya. Pero hindi kami pumasa. Alam mo kung bakit? Kasi kami magkakaibigan. Ano ba yung pinakamahirap dyan? Tara, biochem tayo. Tapos sinatay pa namin yung telegrama pa yon. Abutan niyo ba yon? Telegrama yung pagdating ng grades? Grades. Meron naman yan. Oo.
Singing telegram din ba yun sa inyo? Hindi. Sa amin, singing telegram eh. Bagsak ka! Bagsak ka! Wow, wow, wow! Full band. Oo, nakakasa ko. So, speaking of music, di ba nag-band gig ka before? Nag-banda rin ako. Kami naman talaga banda ever since. Dahil laki kami sa brownout. Pag laki ka sa brownout, imposible hindi ka natuto mag-gitara. Kasi yan yung pastime namin. Lalo na ng mga tropa, brownout yan. Anong oras yan? Sir Norbs, pag summer, madalas yan pag walang pasok. From morning hanggang, siguro mga 10 a.m. yan hanggang hapon. Walang kuryente, so talagang force ka lumabas. Wala namang internet noon, di ba? So wala kang TV, wala kang kahit ano, lalabas ka, lalaro ka sa park. Tapos pagkatapos mo mag-basketball, pag dumilim na, tambay na kayo sa kanto. Tapos may isang may gitara doon. Tapos iikot na kayo. Tapos nanonood kang gano'n, no? Una mo malatutunan, more than words. Yan, di pwede. Tinan mo yung producer mo. Di ba? Alam mo yung unang dalawang chords ng more than words. Tapos di mo na siya matatuloy. Kasi nakakatamad na. Ang dami na pala. Saka hindi mo na kasi abot eh. Ang alam mo lang doon yung first few lines. Tapos pag hindi mo na abot, ayoko na. Pero kami yan, magkakaibigan ng grade 6. Nung tumama nung high school, yan na yung dream tumugtog. So mayroon kaming parang garage band na sila, yung best friend ko si JP, may tindahan sila sa harap. So pag summer, tambay kami sa tindahan nila. Tapos tutugtog kami doon. Ang palagi namin tinutugtog, True Faith. Yan, paborito na yung banda yan, True Faith. So eventually, merong nakakita na marunong ako tumugtog. They pick me up as a guitar player. Pero hiyang-hiya ako, nakatalikod ako nagpe-perform. Huh? Oo. So lahat ng photos ko dun sa banda, nakatalikod ako. Kakaiba. Totoo. Ayoko makita yung audience. Natatakot ako. Kinakabahan ako. Wow, shy pala. So nakatalikod ako palagi pag tumutugtog. All the time? Hindi ka... Humarap lang siguro ako noon nung sinabi nilang, wala na yung mga kabanda mo. Tapos bumaba na pala sila kasi nakatalikod talaga. Hindi mo kasi alam, hindi ka aware. Hindi ko alam Next banda pala yun nandun. Hindi ko alam. So, pero nag-corporate ka din? Oo. Kasi as much as you want to earn doing what you love, hindi siya ganun. So, kailangan talaga meron kang day job. Ano yung job na yun? Banda. Joke lang. Ang first job ko, corporate, was yung sa e-communications department. So, ako yung nag-handle ng mga customer relations. HR? Hindi pa ako HR. Kasi communication arts graduate ako. So, I deal with customer concerns via email. Ang kapartner ko lang si Amor. Naalala ko kaming dalawa. Nakakatawa pa nung in-interview ako nung HR, sabi niya, mag-physical, mag-medical ka ha. So, inom ka ng maraming milk. Sabi ko, ba't kaya ako pinapinom ng maraming milk na to? Tapos yung pala, yung milk, parang nakakatanggal ng toxin sa katawan. So, kung nagda-drugs ka, mawawala. Sabi ko, itong HR na to, iniisip, drug addict ako. Sabi ko, inom ka ng maraming milk, ha? Ba't na ako minom ng maraming milk? Yun pala yun. Super concerned siya. Kasi payat ako doon, sobrang payat ako. As in, kung payat ako ngayon, mas payat ako noon. So, kasi, ang bilis ko magpawis, gano'n, mabilis yung metabolism ko. So, parang kala ko siguro nito, addict ako. Just concerned siya. Kailangan pumasa ako. So, kasi ginudge niya na ako, sobrang payat ko. Mag-milk ka na mag-milk, ha? Ano naman gusto ka niya tumaba? Ikaw naman. Hindi. Kasi mag-physical, mag-medical na raw ako. So, kasi pag nag-milk ka din yata, yung sa baga mo, para makiklear, hindi siya, yung mga pamahiin nila. Siguro, dapat yun ang commercial ng mga milk ngayon, di ba? Kung ayaw mo maging mag-Alaska ka. May medical ka bukas? Alaska. Para clear lungs mo, tanggal din mga drugs sa ihi mo. Alaska! Asado ka. Wala lang tatalo sa Alaska. Sa Alaska, baka naman. Baka naman. Pero paano naman napunta sa comedy? Dahil ang mga kaibigan ko, palagi sinasabi nila, mag-stand up ka nga. Kasi insult comedian talaga ako. Like, kapag kasama ko yung mga kaibigan ko, as in, lolokohin ko sila. Like, some of my jokes came from me
making fun of my friends. Like, meron akong isang kaibigan, si Rona, sumalangit nawawala na si Rona. pero si Rona, sobrang fan siya ng mga jokes. Kahit yung mga jokes ko, minsan tungkol sa kanya, siya yung mag-request, please gawin mo naman sa stage yung joke mo sa akin. Kasi natutuwa siya, nakasama siya sa mga jokes. So, ganun ako. So, parang, bihira yung napipikon when I do it. Kasi, ewan ko, bakit di sila napipikon? You do it in a, like, good way? Parang may ganong parang sa mga asari, parang ganun. Kasi tatawa mo na sila, tapos ma-realize nila, tatawa ulit sila. So, parang ganun. So, pero nung nag-stand up ako, kala nila insult comedian kasi yun yung pero hindi ko kaya mang-insulto nang hindi ko kilala. Kasi parang dapat friends tayo para manggago ako sa'yo. Parang ganun. So, ang style ko, observational. So, ganun. So, parang kahit nakuha may joke ako kay Rona nun, hindi ko siya i-mention on stage. It will be general. Parang ganun. Pero alam niya, ako yun. Ako yun. Gagaling siya. Kung pwede siya magsabi, ako yun. Oo, ako yan. Parang ganun. So, iyon. So, it's more on, pinupush ako mga kaibigan ko. Kasi mga kaibigan ko din yung mga unang nanood. Yung sinabi ni ko na mag-stand up ako. So, nanood sila. Tapos then, yun nga, observational yung ginawa ko. More on, sana relatable sa audience, matawa din sila. Not about picking kasi yun yung usual nangaasar, di ba? Nangaasar ka ng tao. For the sake of Yun yung uso sa mga gay comedy clubs. Yeah. So kami, nung nag-start ako, ang nasamahan ko ng mga nagpe-perform sa open mic, observational. So, doesn't mean you poke fun of the audience. Magkwento ka ng mga bagay na nangyari sa'yo. Parang situations siya. Oo, saka observation. Relatable. Yes, observations, mga ganyan, kung what have you. Ganun. And then, later on na natin pag-usapan yung more of comedy na pagiging comedy Manila Godfather nga daw ang tawag sa edad naman yan. Mga Godfather, tinatawag na Godfather, matanda na. Pero later on na natin pag-usapan, let's go to Miss Jeannie first. Sige. Kayo naman po, like, how did it start for you? So, before, corporate ka rin ba? Parang wala akong maalalang nag-corporate. Parang flight attendant na, corporate na rin yun. Corporate na ba? Yun actually, yun yung pinaka-corporate ko na naging work right after graduation. And then, hindi pala. Nagturo ako ng mga Koreans. Ng kung fu. Ng kung fu. Buo kay taekwondo sabi niya. Snake style. Oo, pero ano lang yun, parang siyang side hustle lang. Yung parang natuwa lang ako right after graduation. Uy, meron na akong meron na akong gagawin. Sa Korean na mga kung fu. So, yung pinaka naging trabaho ko talaga, yun, flight attendant sa Cebu Pacific. Yun na yung pinaka trabaho ko. Tapos, for how long yun? 2 years din ako sa Cebu Pacific. Pero hindi ko siya talaga nagustuhan kasi siya stressful na work. Kasi paiba-iba yung schedule. Like, minsan yung schedule ko madaling araw, tapos kinabukasan hapon, tapos kinabukasan gabi naman, red eye flight. Tapos parang paiba-iba, tapos paiba-iba din yung kasama mo. So parang siyang everyday na may times na awkward muna kayo, tapos getting to know, tapos at the end of the flight, uy, close na kayo, tapos kinabukasan, ganun ulit, ibang tao ulit yung kasama mo. So parang hindi ko siya masyadong na-enjoy. Yung na-enjoy ko actually is yung sweldo. Kasi malaki yung sweldo ng flight attendant. And yung na-enjoy ko, dahil malaki yung sweldo, puro kami gimmick. So yun yung nagustuhan ko dun sa trabaho na flight attendant. Pero yung mismong work. Hindi masyado. Tsaka diba lagi yung sleep pattern nga, nag-iiba-iba kasi yung depende sa flight. Oo. Tapos, yun, iba-iba pa yung kausap mong mga tao. So, parang, dapat lagi kang jolly. Hindi naman on lagi yung yung social battery mo. So, pag naubos na, medyo parang ayoko nang to be around people. Pero kailangan ko pa rin. Pero, how about for you naman? How did it start for you sa comedy? Sa comedy,
Si GB nag-start ng 2008 sa comedy. 2008, naging fan na ako. Yung nanonood na ako, kasama ko yung mga kaibigan ko. Tapos, nung mga medyo hindi na nanonood yung mga kaibigan ko, ako na yung mag-isang nanonood. Naging kami ni GB eventually. 2012. Oo. 2012, naging kami. Tapos, after a year na magkasama kami, hindi pala siya masyadong nakakatawa. Off stage, na kami lang. Masyado siyang seryoso. Lagi siyang nag-iisip ng joke. Like, minsan, pag kinakausap ko siya, hindi niya ako naririnig. Yung mga ganun ba? Kumbaga parang iba siya sa, yung kami lang, sa pag nasa stage siya, tsaka with people. So parang naisip ko, imbes na awayin ko siya ng awayin, ang gagawin ko na lang, mag-open mic kaya ako. Para ma-feel ko kung ano yung nafe-feel niya. Tapos yun, inaaway pa rin niya. Oo. Pero on stage na. Tapos tumatawa na yung mga tao. So pareho na rin kami, tulala after naman. At least napakinabangan yun. So, pero at least din, naintindihan mo yung situation. Oo, naintindihan ko. Mahirap kasi talaga yun. Ang ibig mo sabihin ay Yung pressure of coming up with something funny. Yeah. Kasi pag pinili mo na ito as your art form, then every second of your life, you're looking for jokes. So, may mga times talaga na tulala. Oo, yung mga times na looking for jokes, doon siya tulala. Every minute yan. So, every minute akong tulala lang ako. Actually, yung dad ko din, madalas tinatanong ako ng mga iba na, how's your dad pag sa bahay? Sabi ko, tahimik lang din siya. Serious lang din siya. So, I think it's very common for comedians na ganun nga. Na-observe namin yung mga tao sa bahay. May joke dito. Ganun siya talaga. Kasi, kailangan na ng sobrang matinding pag-iisip with doing comedy. Pero may time na nakakatawa. May time din na nakakatulong yung comedy. Kasi, naalala mo yung parang pag nag-aasam, yung naaasam na kami sa isa't isa. Tapos, may bigla siyang hihirit or may bigla akong ihihirit. Parang biglang, pwede tong joke Parang, tapos ibabounce ko sa kanya. Tapos parang, imbes na mag-away kami, naging material pa. Oo, nagiging material na siya. Tapos yung away na is kung kanino yung joke. Oo, ay, ganun na. Madalas sa kanya. Uy, akin yun Ako nagsimula nun. Teka lang, ako yung rason kung ba't ka nagalit. So sa akin yung joke. Ay, hindi ako hindi. Kung hindi ka nagalit sa akin, walang joke. So akin yan. Pwede naman both, pero magkaibang perspective, di ba? Like, pwedeng gano'n. Pwede naman, kaso akin yung joke. Pero sa inyo pa rin. Akin yung mas magandang punchline. Sa kanya yung always. So yun na nga, naging happy din yung life with comedy in your life. Oo. Kasi compared sa corporate work, mas gusto naman namin tong work. Kahit ano na siya, kahit minsan nakaka-stress na siya, iisipin na lang namin, mas maganda na lang to kaysa yung hindi mo gusto yung job mo in the first place. Tapos pipilitin mo yung sarili mo, tapos nasa-stress ka pa. Versus dun sa gusto mo yung ginagawa mo, naging work na siya, babalik ka lang sa, gusto ko to Kahit pagod, gano'n. Walang day off, walang holiday ang comedian because sometimes you get gigs on holiday. Diba? Friday, Saturday shows, ganyan. Usually, Christmas, diba? Yes, lalo na pag corporate season. We're not complaining, pero ganun talaga, wala kang benefits, wala kang bonus, ganyan. So, ang maganda lang is pag comedian ka, nakakapunta kami ng mall ng Tuesday ng umaga. Ganyan. Walang tao. Na-enjoy namin mag-mall. Oo, so yun lang yung gusto ko na part na gano'n na parang... traffic. Oo, nakakaiwas ka ng traffic. Kasi choice mo kung kailan ka lalabas, ganyan. So yun nga yung maganda with it. Tapos paano naman nag-start yung Comedy Manila? Yung Comedy Manila nag-start because at that time, we were only running open mics. Tapos, nakikita na namin na nag-overflow na yung mga comedians na merong tighter sets, maganda. Yung kumbaga, may 20 minutes na sila. Pero yung open mic kasi is for honing and training. So, ang next step dapat is to provide a stage for paying audience to watch
an actual comedian na magaling. So, yun yung purpose ng Comedy Manila. Kailangan natin ng production house that will make it legit, that when you pay this certain amount for ticket, you get to watch quality comedy. Parang ganun. So, parang training, tapos yung Comedy Manila provide the stage for the actual stand-up experience. So parang inorganize mo lang and then bigyan nyo ng avenue. Yes, wala na eh. So, there's no way but to put up Comedy Manila. You can call it whatever, pero mangyayari siya because nag-overflow na. Lumalaki na yung aquarium. Lumalaki na yung isda sa aquarium. So, yung Comedy Manila, just mabigyan lang ng kanya-kanyang aquarium yung bawat comedian for you to watch them grow. So, yun lang naman yung reason eh. Why? Para magkaroon ng following yung mga comedians and to grow the scene. And after 10 years, maganda. Lahat ng mga gusto mo talagang gawin, nagagawa mo siya na wala kang kailangan ipaalam sa ibang tao. Like, di ba? Parang ganon. Hindi, totoo. Ang medyo, mahirap siya gawin because you have let's say at that time 13 egos that you need to manage. So yung mga egos na yan very fragile for any performer naman. So you make sure everyone's given a fair chance to make it big. Pero may mga times din na eventually you have to let them feel that they're not doing their best to make it to the next level. So yun yung mahirap when you're orchestrating comedy shows. Tapos since konti pa lang kami at that time, yung challenges namin was how to get the people to watch all the time na hindi sila magsasawa. So every month we tried different themes. Umisip ako ng theme. Ano pa pwede natin gawin theme pag sumasabay mga comedians that shares some yung material or parang ano ba ngayon? Linggo ng wika. Sige, all Tagalog. Ano ba ngayon? So may mga ganon. So, yun yung Comedy Manila. To make sure na shows keeps on going, na kahit na konti lang yung comedians, we make sure na we'll be able to provide different comedy experience every time. Na yung mga tao will continue to watch and support. Na hindi nila ma-feel na, teka lang, pare-pareho lang ito mga to. So, ang ginagawa namin, jumble, game, rotate. So, very rare that you see the same lineup in one show. So, we make sure na gano'n, iba-iba. So, yan yung naging ng Comedy Manila para kung nanonood ka ng Saturday, next Saturday, parang, bago naman. Keeps it exciting. Oo. And then, paano naman nag-start ang Cool Pals?